pare-pareho lang naman sa hanggang 4th floor. So, since meron tayong 5 bedroom units, then bawat isang bedroom units is pinoproject na merong 3 beds. Let's say on the low side, we put it as 5,000 per month each bed space. Then on the high side is 7,000 pesos per bed space. So, per unit, meron tayong 15,000 and 21,000. So, multiply natin sa 5, meron tayong 75,000 and 105,000. So, ngayon, susumahin lang natin yan mula first floor hanggang 5th floor. Since yung 5th floor natin is personal use, so wala tong income. Okay? So, yung next part, ito yung summarize income per floor. So, on the low side and on the high side, so meron tayong total earnings na 300,000 to 400,000, 415,000 per month, no? Pero, syempre, meron tayong mga dapat i-consider na hindi naman kasi ito yung ideal situation eh. Maraming pwedeng mangyari, like maring may time na hindi siya occupied, then may mga cost tayo na dapat na i-address kagaya ng maintenance. So, mag-a-apply tayo ng 80%, we will deduct 20%, so magiging 80% na lang yung parang projected natin na income niya. So, sa 5-story building daw, pwede tayong mag-income ng 240,000 to 332,000 by utilizing yung first floor to 4th floor. So, since meron na tayo nung expenses natin on low and high side, and meron na tayo nung projected na income, so makakompute na natin yung return of investment. So, paano ba yun? So, construction cost, dito muna tayo sa low side, 15,000. Total projected monthly income, 240,000. So, i-divide natin ito. Yung 15 million, kumikita ka ng 240k per month. So, kailangan mong magpatakbo ng 62.5 months para mabawi mo to. Or, sa madaling sabi, in years, ito ay 5.21 years. Gagawin natin yung same approach on the high side. Gagasta ka ng 22 million, kikita ka ng 332,000. Ito yung number of months na kailangan mo para mabawi mo yon. Then, ito yung number of years para mabawi mo yon. So, it will be like 5.21 to 5.65 years. Okay. Tanong, para kasing masyadong mataas yun, di ba? Kasi 22, grabe, di ba? 22 million, 15 million. So, kaya ba yun? Para kasing masyadong mataas ang commitment na gagawin para doon. So, dito na yung point na nag-come up ako ng what if wag ganun kalaki, di ba? So, ito yung purpose din nung ba't tayo gumagawa nito is to give alternative. Okay? So, ang naisip kong alternative is what if 2 palapag lang, 'di ba? Then pwede nating extend. Bawa slab yung taas. So, imbis na 5 palapag, 2 palapag lang. Then yung taas nito is slab. So, pwede pa natin extend. What if or we just say na talagang 2 palapag lang siya. Okay, 2 palapag lang. So, magkaano ba yun? Then, ano ba yung ROI? Ano ba yung kikitain niya per month? So, yun ang next nating i-discuss. Alright, so sa part na to, dito natin aalamin yung counter calculation pagdating sa proposal na what if 2 palapag lang yung gagawin natin. So, meron akong prepare na computation for 2-story construction.
So, ito yan. So, titignan natin, ano. So, kung dalawang palapag lang, 150 square meter times 2. So, ang total area natin will be 300 square meters. So, yung 300 square meters, i-multiply natin dun sa assumption natin per square meter on the low side and high side. So, meron tayong budget na 6 to 9 million para i-construct yung 300 square meters na property or dalawang palapag na property on the same area. Okay. So, ito naman yung computation ng projected income for a 2-story construction. So, again, yung sa first floor natin, hindi magbabago to kasi hindi naman natin ginalaw. Then, for quick assumption, yung second floor, ganun din ang lalabas. Kasi since 5 bedroom units din naman siya and 5 commercial units, yun nga lang, hindi siya kasing dami ng palapag nung 5 floors. Sa dalawang palapag lang siya. So, ito yung total natin na okay on the low side. So, first floor and second floor, total 150k. Since meron tayo mga unforeseen na mga hindi nakikitang mga factors na pagkakagastusan, yung occupancy rate niya 120,000. On the high side, after same approach, okay, mas mataas yung gagastusin, mas mataas ang kikitain. So, ito yung range natin. So, ang kikitain daw maaaring 120 to 164k. So, ano ba yung ROI niyan? So, ito yung total construction cost natin, 6 to 9 million. Ito yung income natin, 100. Parang may mali dito. Okay. Typo error, it should be 164. Ay, sorry. Tama, ito is 164. So, kailangan 164 to. So, di-divide natin itong 120 to 6 million to 120k. Then, itong 9 million to 164. So, ang sagot, may ROI daw tayo na 4.17 years to 4.57 years. So, mas mabilis siya, no, doon sa 5-story. So, bakit? Ano ba yung naging dahilan doon? Kasi, tingin ko, fully utilized lahat ng mga floors. Okay, so, ito yung end nung sa 2-story proposal return of investment. So, ayun, punta na tayo sa last part ng ating presentation. So, ito yung summary, no, nung comparison dun sa dalawang options na ginawa natin. So, itong column na to is para sa 5 palapag o 5-story building, yung original proposal ni architect. Then, ito naman yung sa 2-story na alternative lang naman natin na proposal. So, ano ba yung comparison nila? So, construction cost sa 5 floors, ito siya, 15M to 22.5M. Sa 2-story, ito naman 6 to 9. Okay, projected monthly income, 240 to 332K. Whereas, sa 2 floors, 120 to 164K. So, return of investment in months. So, ito siya, 63 to 68. Where dun sa dalawang palapag, 50 to 55. So, ROI in years. So, syempre, mas mabilis yung sa 2 floors. Nasa 4 na taon mahigit lang kumpara sa 5 floors. So, isa-isahin natin ano ba yung mga good and bad points. So, dun muna tayo sa good points ng 5th story. So, pag kasi tinayo mo talaga itong building na to, malaluan building talaga to. Napakaganda, oh. 'Di ba? So, napakaganda talaga niya. 'Yun ang aking personal opinion. So, sa legacy structure. Then,
Another good point is meron siyang higher monthly income. So halos substantial amount talaga siya, no? Then yung kanyang penthouse is napakaganda para sa flood prone areas, hindi prone areas. Okay. So ano naman yung bad point? Okay, pagdating dito sa 5-story, syempre, ang mahal. Higher financial commitment. Kahit pa i-loan mo yan, syempre yung collateral mo is collateral, hawak nila yon. So, I think napakamahal niya. Second, longer years to meet return of investment. So, kagaya nito, nakikita nyo. Kasi yung isang level, ni-utilize niya as personal use. Then, longer construction period, syempre, mas malaki. Yung napansin ko kasi, dahil nga mataas siya, kailangan mo na elevator. Elevator is expensive, no? As well as its maintenance. So, ito yung findings ko dito sa 5 palapag. Okay. Pagdating naman sa 2 palapag, ano ba yung good points? Okay. So, una, lower financial commitment. So, 6 to 9M. So, medyo makatwiran, ano? Kasi yung kagaya nung pinagawa namin na bahay, kung maalala ko, ang unit cost nun is parang ang floor area niya is 52 plus nasa 70 yata. So yan. So inabot siya ng 122 square meters. Inabot siya ng mga 2.6 million divided by 122 square meters. So ayun, oh. Ito nga yung price per square meter. So since gumagawa kasi tayo ng budget, dapat talaga medyo may allowance. So ito yung actual namin, ano. So kaya dito is ginamit natin 20 to 30k per square meter. So yung sa 2 floors sa 300 square meters, lower financial commitment, yung capital expense natin mas mababa. Faster return of investment dahil nga kung sa 5 floors versus 2 floors, ito 4.6 years lang pinakamatagal. So kung papaislab pa natin yung taas, then pwede natin siyang ituloy in the future. Pwede natin extendan. Then, of course, easier to manage kasi mas konti units, mas konti ang taong kausap, mas konti ang problemang dala. Pagka kasi dito sa 5 floors, sigurado, napakadaming issue niyan. So, madami kang kakausapin, mga estudyante. Pag 2 floors naman din, pwede tayong isip is either pwedeng gawin yung 2 level, puro commercial na lang. Wala ng dormitoryo. So, yun yung good points natin. Lower financial commitment, faster ROI. So, pwede siyang i-expand. Then, mas madaling i-manage. Ano naman yung mga bad points? Di syempre, mas mababa yung income. Tapos, mas lesser units. So, yun. So, dito nagtatapos yung analysis natin dun sa proposal na 5-story building sa Sampaloc, and itong ginawa natin na analysis kung kailan yung magiging ROI. So, kung talagang magtutuloy siya, napakaganda pala, no? Kasi within 5 years, then after 5 years, meron ng steady income. So, yun yung isa sa mangyayari kung according to plan yung mga may execute. So, yun lang po. Maraming salamat.